mainit na balita ngayong tanghali. Paghinto ng labanan sa pagitan ng Israel at Hamas, ipinananawagan ng European Union leaders. 50 Pilipino na kasama sa ika-4 na batch ng mga repatriates mula sa Israel nakatakdang dumating sa susunod na linggo. Bilateral cooperation sa pagitan ng Philippine at US military paiigtingin pa. China, sinabing walang pakialam ang Estados Unidos sa usapin sa West Philippine Sea. Dagsa ng mga pasahero sa NAIA para sa long holiday inaasahang magsisimula na ngayong araw. Ilang pasahero sa Batangas Port bumiyahe na rin. Mga paghahanda para sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes, puspusan na. At person of interest sa pagkawala ng beauty queen sa Batangas City, isang pulis ayon sa PNP. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 27, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinanawagan ng European Union leaders ang paghinto ng labanan sa pagitan ng Israel at Hamas upang bigyan daan ng tulong sa Gaza. Anila, kinakailangan ng mabilis, ligtas at hindi hinaharangang access. Sa gitna ito ng matinding concern sa humanitarian situation sa Gaza. Batay sa top humanitarian official ng United Nations, bahagyang humanitarian aid lamang ang nakakarating sa Gaza at ilang araw nang nagbabala sa pagkaubos ng fuel supplies. Ayon sa UN aid agencies, binawasan na nila ang operasyon sa Gaza dahil naubos na nila ang kanilang fuel reserves. Samantala, batay sa Hamas, nasa 50 hostages na sa Gaza ang nasawi dahil sa pambobomba ng Israel sa Strip bilang ganti sa pag-atake nito ng October 7. Ipinahayag ng White House na nagbabala si US President Joe Biden sa Iran kaugnay ng pag-target sa US personnel sa Middle East. Sa pamamagitan ito ng isang di pangkaraniwang mensahe sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Walang ibang detalyeng ibinigay ang White House. Batay sa Pentagon, may 900 additional US troops sa rehiyon upang paigtingin ang air defenses at protektahan ang US personnel. Sa gitna ito ng pagtindi ng pag-atake sa rehiyon. 12 beses na inatake ang US troops sa Iraq at 4 na beses sa Syria sa nakalipas na linggo, batay sa Pentagon. There was a direct message relayed, and as the president said, we will not hesitate to protect our troops and our facilities, but we're going to do it at a time of our choosing, in a manner of our choosing. And the decision to do it, if we do it, is his as Commander-in-Chief and his alone. Nakatakdang dumating ang ika-4 na batch ng mga uuwing Pilipino mula sa Israel sa susunod na linggo. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, na malaki-laking grupo itong inaasahan nila sa Lunes. Ayon sa opisyal, nasa higit kumulang 50 repatriates ito. Samantala, tinutulungan na rin nila ang mga undocumented Filipino sa Lebanon na naisumama sa unang batch ng repatriation. Gayunman, wala pang tiyak na petsa kung kailan maiuwi ang mga ito. Walang karapatang makialam ang Estados Unidos sa problema sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang sinabi sa isang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning matapos na magbigay ng assurance si US President Joe Biden na ipagtatanggol nito ang Pilipinas sa pag-atake ng ibang bansa kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa supply boat at Philippine Coast Guard vessel sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese official, hindi kasali ang Estados Unidos sa usapin sa South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika,
may obligasyon ang Estados Unidos na saklolohan ng Pilipinas sa gitna ng pag-atake ng ibang bansa. Binigyang diin naman ni US President Biden na sakop ng kasunduan ang armed attack sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Paiigtingin pa ang bilateral cooperation sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang napag-usapan ng defense chiefs ng dalawang bansa kasunod ng pagbunggo ng isang barko ng Chinese Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye sa pinag-usapan ng US at Philippine Defense Ministers? Ella, nagkausap sa pamamagitan ng linya ng komunikasyon sina US Defense Secretary Lloyd Austin at Philippine Defense Chief Gilberto Gibo Teodoro ngayong araw ng Biyernes, October 27. Kinumpirma yan ng Department of National Defense sa isang pahayag. Binigyan diin ng US Defense Chief ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas, kasunod nga ng pagbunggo ng isang barko ng Chinese Coast Guard at resupply boat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nag-commit din ang dalawang opisyal na paiigtingin ang mga hakbang upang pagtibayin ang bilateral coordination, interoperability at suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Bukod dito, nagkasundo rin ng dalawang palalawakin at mas magiging madalas pa ang engagement sa military cooperation ng Estados Unidos at Pilipinas. Nananatili ring matibay ang commitment ng Amerika para sa Pilipinas at sa Indo-Pacific region. Inaasahan namang magkikita ng personal ang dalawang kalihim sa Jakarta, Indonesia para sa ASEAN Defense Ministers Meeting Plus sa Nobyembre. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naghahanda na ng sulat ang Philippine Coast Guard para sa Maritime Safety Administration ng China upang hikayatin ang Beijing na imbestigahan ang nangyaring banggaan ng barko ng Chinese Coast Guard at supply boat ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo na may inihahanda na silang liham at iginiit na dapat imbestigahan ng China ang insidente, gaya ng ginagawa ng Pilipinas. Ayon pa kay Balilo, inaasahang makukumpleto at isusumite ng Palawan Coast Guard District sa PCG Headquarters ang report kaugnay sa isinagawang investigasyon sa insidente. Pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas ang paghahain ng environmental case laban sa China, kaugnay pa rin sa issue ng pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Department of Justice Secretary Boying Remulla, plano nilang mailunsad ang kaso sa unang bahagi ng 2024 at tiniyak na tututukan nila ito. Sa ngayon ay nakipagpulong na si Justice Secretary Remulla sa environmental lawyer na si Attorney Antonio Oposo Jr., gayon din kay former Supreme Court Justice Francis Hardaleza at PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela hinggil sa inihahandang environmental case laban sa China. Nais ng China na maipagpatuloy ang pagpapatibay ng kanilang kooperasyon sa Pilipinas sa sektor ng infrastruktura. Ginawa ng Chinese Embassy ang pahayag matapos na lumabas ang mga balita na nag-withdraw o binawi na ng Pilipinas ang request sa China ukol sa official development assistance para pondohan ang Mindanao Railway Project. Sinasabing nag-withdraw ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon sa China hinggil sa proyekto dahil sa kawalan umano ng progress o development. Sa kanyang mensahe sa 49th Philippine Business Conference and Expo in Manila, tiniyak ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian na layunin ng China na maipatupad at masuportahan ang Belt and Road Initiative na tutugon sa large infrastructure gap sa Europa, Africa at Asia. Naniniwala si Senator Grace Poe hindi dapat makaapekto sa iba pang infrastructure projects ng Pilipinas ang pagtatanggal sa China bilang funding source sa Mindanao Railway Project. Ayon kay Senator Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services,
Matagal nang nagiging sanhi ng delay ang Chinese bank sa loan applications ng Pilipinas, dahilan para mabinbin ang ilang proyekto ng gobyerno. Bagaman nakakaengganyo ang pagkuha ng loans para sa infrastructure projects, malaki ang interest rates na maaaring makaapekto sa bansa sa hinaharap. Hinimok din ni Senator Poe ang gobyerno na maghanap ng iba pang funding options mula sa ibang bansa at international agencies. Ganon din ang pagkuha sa pribadong sektor na mas may kakayahang pabilisin ang infrastructure development sa bansa. Patuloy namang mag-i-invest ang Japan sa malalaking proyekto ng Pilipinas. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, sa isang pahayag, sinabi ng Japanese envoy na mananatiling ang Japan ang pinakamalaking official development assistance o ODA donor ng Pilipinas dahil na rin sa matibay na economic ties ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Koshikawa, tinitiyak niya na patuloy na mag-i-invest ang Japan sa malalaking proyekto sa bansa habang isinasakatuparan ang mga priority industry ng Japan. Malaking bahagi ng investment ng Japan ay napupunta sa infrastructure project ng Pilipinas tulad ng North-South Commuter Railway Project, Metro Manila Subway Project, LRT-1 Cavite Extension, LRT-2 East Extension at MRT-3 Rehabilitation. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Mayor's Forum sa Quezon City. Dito nagbigay ng mensahe ang Pangulo sa mga alkalde para mas maging epektibo ang kanilang pagseserbisyo publiko. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa mga alkalde? Yes, Ella, nagpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan para sa kanilang pag-unlad. Sa naging talumpati ni Pangulong Marcos sa Philippine Mayor's Forum, hinikayat niya ang mga alkalde na alamin at matuto sa ginagawa ng ibang mga bansa ukol sa pagseserbisyo publiko. We capacitate ourselves, make ourselves more competent, make ourselves more knowledgeable, make ourselves more learned when it comes to all of the problems that we are now facing. And that way, we are able to achieve more. So we must also explore international partnerships such as that with your counterparts, not only in the Philippines but in other countries. And that way, we will learn the best practices in improving public service delivery. Ang forum na ito ay inorganisa ng Department of the Interior and Local Government at ng UN Resident Coordinator's Office at United Nations Development Program. Layo nito na mabigyan diin ng papel ng mga lokal na pamahalaan sa pag-abot ng UN Department of Economic and Social Affairs 2030 Agenda for Sustainable Development Goals. Dinisenyo rin ang forum na ito para palakasin ang mga LGU bilang kaalyado ng national government sa pagsusulong ng ambisyon natin 2040. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Mayroon ng person of interest ang Philippine National Police sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas. Sinasabing isang pulis ang person of interest, ngunit tumanggi pa ang PNP na pangalanan ito. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan, live. Lea, may relasyon ba itong beauty queen na si Catherine Camilon dito sa sinasabing person of interest na isang pulis? Magandang tanghali sa Bernard. Base nga sa inilabas na ulat ng PNP Calabarzon, padala ng mensahe sa kapatid ni Catherine, ang mismong kaibigan ng pulis na siyang itinuturong na persons of interest na nagsasabing mayroong relasyon ang pulis at ang beauty queen na si Catherine Camilon. Ang pulis din daw ang nagbigay ng sasakyan kay Camilon at ito rin ang katagpo ng dalaga noong October 12 o noong araw na ito ay mawala. Kaugnay nito inilipat na ang pulis sa Police Regional Office Calabarzon sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit matapos nga itong ituring na person of interest. Sinabi ni General Lucas ang criminal investigation
and Detection Group 4A na ang mangunguna sa investigasyon, habang ang Internal Affairs Service 4A naman ang siya magsasagawa ng administrative investigation sa pulis. Ayon naman kay PNP Chief Police General Benjamin Ocorda Jr., hindi sila mangingiming tanggalin sa serbisyo ang mga pulis na gumagawa ng katiwalian. Balik sa iyo, Bernard. Lea, may naibigay bang inisyal na impormasyon ng PNP kung ano yung mga posibleng anggulo ng dahilan ng pagkawala nitong beauty queen? Lahat daw ng anggulo, Bernard, ay titingnan nitong Philippine National Police. At sinabi kanina ni Chief PNP nang matanong namin dito sa press conference na mag-uusap pa lang sila nitong Regional Director ng Calabarzon na si General Lucas at doon niya itatanong itong mga karagdagang detalye. At hindi sila nagbigay ng iba pang detalye kung ano ang ranggo nitong pulis, kung saan ito naka-assign. At ang sinabi lamang sa pahayag na ibinigay naman ni General Lucas kagabi ay ito ay nandoon na sa Camp Vicente Lim habang hinihintay naman nila ang approval ng COMELEC dahil bawal nga maglipat ng mga personnel ngayon habang nasa election period tayo. Kaya para masiguro lamang na magiging available ito sa isasagawang mga investigation ay inilipat ito pansamantala sa Pihaw sa Camp Vicente Lim. Bernard? Maraming salamat, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame. Roundup Balita. Isinusulong ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang pagbuo ng bukod at dedicated social security at retirement system para sa mga overseas Filipino workers o OFW. Sa pagdinig, sinabi ni Kabayan Party List Representative Ron Salo na ang panukalang Social Security and Retirement System sa ilalim ng House Bill 8574 ay magbibigay ng komprehensibo ng social protection para sa mga OFW. Dagdag pa ng mambabatas, mag-aalok din ito ng tulong pinansyal sakaling mawalan ng trabaho, magkaroon ng karamdaman ang OFW at kanilang pamilya. Magtatatag din ito ng retirement fund para sa kaginhawaan ng mga OFW. Sa parehong pagdinig, pinag-usapan din ang mga benepisyo at tulong na maaaring ibigay sa mga OFW na naapektuhan ng labanan at sakuna sa ibang bansa. Plano ng Department of Education na maglunsad ng digital portal na magagamit ng mga estudyante kung saan pwedeng ma-access ang learning materials. Ayon sa DepEd, ikinukonsidera ngayon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pakikipag-partner sa mga nangungunang internet providers sa bansa upang gawing digital ang learning materials ng mga estudyante. Ang proyekto ay tatawaging DepEd Digital Education 2028 o DepEd DGED. Ayon kay VP Duterte, nakausap na niya ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kung saan isusulong ang pagtatatag ng Wi-Fi sa lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa upang maka-access ang mga estudyante sa digital learning materials. Magsasagawa ng isang special session ang House of Representatives sa November 4, 2023, araw ng Sabado, alas 9 ng umaga. Para ito sa isang mahalagang event na hindi na partikular na tinukoy. Batay ito sa inilabas na memorandum ng tanggapan ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Sa memo, nakasaad ang mga preparasyong dapat maisagawa ng mga personnel ng Kamara. Sa kasalukuyan, naka-recess ang House of Representatives at nakatakda ang pagbabalik ng sesyon sa November 6, araw ng Lunes. Tinanggap na ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena ang apology ng asawa ng French Olympic gold medalist na si Renaud Lavillenie. Ito ay kaugnay sa paratang ni Anais Lavillenie na gumamit umano ng ipinagbabawal na substance si Obiena matapos makasungkit ng gintong medalya sa 2023 Asian Games. Sa kanyang sulat kay Obiena, sinabi ni Anais na humihingi siya ng taus-pusong paghingi ng paumanhin dahil sa hindi makatotohanang salita na isinulat niya sa Facebook post ng Bolter Magazine laban kay Obiena at kanyang coach na si Vitaly.
hindi niya rin anya ito dapat ginawa at binura na niya ang kanyang komento bagamat nakagawa na anya ito ng pinsala. Sinabi pa ni Anais na labis niyang pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Sa huli ay nagpasalamat siya kay Obiena sa pag-unawa sa kanyang hindi katanggap-tanggap na inugali. Samantala, binigyan diin ng World's number 2 pole vaulter na si Obiena na hindi siya kailanman gumamit ng ipinagbabawal na substance. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng kanyang hindi na mabilang na oras na pagsisikap kasama ang kanyang team. Katunayan, inilabas niya ang data mula sa World Anti-Doping Agency kung saan pumasa siya sa lahat ng 34 drug test. Maalala na bago ang paghingi ng public apology ni Anais ay nagbanta si Obiena na pinag-aaralan na nilang kasuhan ito dahil sa paninirang puri. Inaasahan na ng Manila International Airport Authority na magsisimula ng dumagsa ang mga biyaherong darating sa NAIA ngayong araw. Ito ang mga pasaherong bibiyahe para sa barangay at SK elections, maging sa long holiday. Para sa detalye, kumuha tayo ng update kay JP Nunez live. JP, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa NAIA? Bernard, sa Terminal 2 ng NAIA, medyo maluwag pa naman sa ngayon ang mga pasahero. Tinitiyak ng MIAA o Manila International Airport Authority na nakahanda na ang terminal para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero lalo na mamayang hapon at sa weekend. Ngayong umaga, nagsagawa nga ng inspection ang Manila International Airport Authority o MIAA kasama ang CEO ng AirAsia na si Ricky Isla sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Layo nito na masigurong nakahanda ang terminal para sa posibleng dagsa ng mga pasahero lalo na mamayang hapon. Inaasahan na mamaya posibleng dumagsa ang mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE at sa mahabang bakasyon sa Nobyembre. Ayon sa AirAsia, nagiging mabilis naman ang pag-check-in ng mga pasahero dahil aabot sa 20 check-in counters ang pwede nilang magamit. Sa ngayon, mayroon pa naman anilang mga available na tickets at biyahe ng mga eroplano pero posibleng habang papalapit ang holiday ay ma-fully book na ito. Ang payo nila sa mga pasahero, tignan muna ang mga available flights sa kanilang official website para makasigurado sa booking. Ang paalala ng AirAsia at ng MIAA kung dadating ang mga pasahero sa terminal, mainam na abangan yung kanilang abangan agad yung kanilang flight para hindi magkaaberya sa biyahe. Mas mainam rin anila kung mas maagang dadating sa airport. Sa ngayon, Bernard, nandito tayo naman sa Terminal 1 ng NAIA at kasalukuyang nag-iinspeksyon si Transportation Secretary Jaime Bautista. At mamaya, titignan natin kung ano yung assessment ng DOTR kung gaano na kahanda ang NAIA ngayon para sa inaasahan ngang dagsa ng mga pasahero dito sa paliparan. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa NAIA. Ilang pasahero naman sa Batangas Port ang pinili na bumiyahe ng mas maaga upang huwag nang makasabay sa dagsa ng mga uuwi sa probinsya. Paalala naman sa mga bibiyahe na mag-advance booking na para makatiyak na may masasakyan pa sa kanilang ruta. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kabisado na ng mag-asawang senior citizens na si Tatay Nolasco at Nanay Chodora ang biyahe sa barko sa Batangas Port. Kaya naman kapag ganitong may palapit na long holiday, umiiwas na sila na bumiyahe kasabay ng bulto ng mga pasahero na pauwi ng probinsya. Ayaw nilang maipit sa dagsa ng mga tao kaya pinaplano nilang maigi ang kanilang biyahe. Ay ngayon hindi pa ganong mapasahero traffic bigyan ng time. Kung pag may pagkakataon, maaga na lang magpabook o kaya magpa-reserve. Bakit tayo minsan may ticket ka na tapos hindi ka makakapasok kasi sobrang ng dami. Meron dito naabot ng kalahating araw. Actually, pag marami talaga kasi Si Ariel kasama ang kanyang ama at kapatid galing pa ng Malate, Manila. Bumiyahe na rin kahapon pauwi ng Ujongan, Romblon. Ayaw din kasi nilang maipit sa dagsa ng pasahero sa mga susunod na araw. Inagahan namin baka maubusan ng ticket at saka mahirap kasi pag
ma-stranded pa dito. Ilan lamang sila sa mga minabuti ng umuwi ng maaga sa probinsya para sa mahabang bakasyon. Kahapon ininspeksyon ng Philippine Ports Authority ang Batangas Port. Tayo handa na tayo, no? Meron na tayong procedures in place every time na meron tayong peak season activity, no? Alam na ng mga kasama natin yan, ng mga kawani natin yan kung ano ang dapat gawin, pati ng mga terminal operators kung ano yung mga dapat gawin, lalong-lalo na kung paano asikasuhin yung mga common problems, common challenges, tapos kung magkakaroon man ng mga stranded na pasahero, alam na nila yan. Nagpatupad na rin ng no-leave policy ang PPA mula kahapon hanggang sa November 3 para tiyakin na mayroong mag-aasikaso sa mga pasahero. May mga available na hot and cold water, charging station, prayer room din sa Batangas Port. Ang Philippine Coast Guard naka-heightened alert na rin at nagdagdag na ng mga tauhan. Inactivate na maging ang kanilang malasakit help desk para mabilis na makatugon sa ating mga humihingi ng tulong. May canine dog din silang nag-iikot sa mga pantalan. So as of now, regular naman namin kinakonduct tong pre-departure inspection, but of course, with the high volume of passengers, no, asahan natin na mas madami na mga barko ang maglalayag po, no. So double time po kami dito to inspect, no, pati yung mga tao namin na madali naming magawa yung aming trabaho as part of the safety naman, no, ng mga barko natin. Sa ngayon, nasa 6,000 pa lamang ang average daily passenger sa Batangas Port. Pero inaasahan na mula ngayong araw hanggang sa linggo ay papalo sa 17 hanggang 20,000 na katao ang dadagsang pasahero kada araw. Sa ngayon, hindi pa fully book at marami pang available na tiket. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang mga pasahero na mag-book in advance at iwasan na magbaka sakali lang. Kasi ang hirap pong makipagsapalaran kapag on the day kayo kukuha ng ticket. Ang nangyayari lang na ganong cases, sir, di yung hindi nga po nakapag-book in advance na on the day kumukuha, which is nagiging chance passenger na 50-50 issuance yun. Ipinagbabawal naman sa Batangas Port na ilabas ang anumang uri ng pork product at frozen chicken papunta sa mga probinsya sa Mimaropa dahil sa banta ng ASF. Para hindi maabala ang mga kababayan nating dadaan sa mga pantalan para bumiyahe, iwasang magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng kutsilyo at matutulis na bagay. Alamin din ang mga produktong maaaring ipinagbabawal sa lugar na pupuntahan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila simula sa darating na October 31 ng alas 10 ng gabi. Sa abiso ng Manila Public Information Office, kabilang sa mga kalsada na isasara ang kahabaan ng Aurora Boulevard mula sa Dimasalang hanggang Rizal Avenue, gayon din ang area ng Dimasalang Road, P. Guevara Street, Blumentritt Road, Retiro Street at Maceda Street. Pinapayuhan ang mga magtutungo sa mga sementeryo na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Maaring bisitahin ang official Facebook account ng Manila PIO para sa iba pang mga detalye. Magpapatupad naman ng one-way scheme ang Pasig Local Government sa may area ng C. Raimundo Avenue simula October 31 hanggang November 1. Inabisuhan rin ng LGU ang mga taga-Pasig na iwasan ang magdala ng mga pinagbabawal na bagay sa sementeryo at pinayuhan ang mga may sakit na kung maaari ay manatili na lamang muna sa kanilang mga bahay. Samantala, sinuspindi na rin ng Makati LGU ang ipinatutupad na number coding scheme sa kanilang lungsod sa darating na October 30, November 1 at November 2. Samantala, dahil sa Lunes na ang inaabangang barangay at sangguniang kabataan elections, may paalala ang Commission on Elections para sa maayos at mabilis na pagboto ng ating mga kababayan. Kung ikaw ay first-time voter o boboto ulit pagkatapos na makaliban sa nakaraang mga halalan, narito ang step-by-step na paraan ng pagboto. Panoorin po natin ito. Mga kababayan, narito na ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Para sa maayos at mabilis na pagboto, sundin ang 8 hakbang na ito. Una, lumapit sa Electoral Board o EB
at sabihin ang inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. Ikalawa, kunin ang balota na ibibigay ng EB. Para sa mga botanteng may edad na 15 hanggang 17, isang SK ballot ang ibibigay sa iyo. Para sa mga botanteng may edad na 18 hanggang 30, isang SK ballot at isang barangay ballot ang dapat mong matanggap. At para naman sa mga botanteng may edad na 31 at pataas, isang barangay ballot naman ang ibibigay sa iyo. Ikatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Ikaapat, punan ang balota sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng kandidatong nais iboto at gamitin ang ballot secrecy folder. Ikalima, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa Electoral Board or EB. Ika-anim, mag-thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon. Ikapito, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. At ikawalo, sa harap ninyo ay tatanggalin ng EB ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. Matapos ito ay maaari na kayong umalis ng polling place. Paalala, ang bawat boto ay mahalaga. Iwasang marumihan, mabasa o mapunit ang inyong balota. Ang boto mo ang iyong tinig para sa nais mong pagbabago. Bumoto ng wasto at matalino. Sa BSKE 2023, Barangay at Kabataan, kabilang ka dito. Para sa higit pang kaalaman at wastong impormasyon hinggil sa halalan, bisitahin kami sa aming mga opisyal na social media accounts. Narito naman ang ilang pang karagdagang paalala sa mga botante tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin sa pagboto. Bago ang araw ng botohan, alamin na ang inyong precinct number at voting center. Gumawa na ng listahan ng mga kandidatong iboboto bago pumunta sa presinto. Gumamit ng ballot secrecy folder sa pagboto upang walang ibang makakita sa iyong mga ibinoto. Huwag kunan ng litrato ang balota o gumawa ng kopya ng mga ibinoto. Huwag ipakita sa iba ang nilalaman ng inyong balota, liban na lamang sa mga asistor. Huwag burahin ang anumang imprenta sa balota o maglagay ng anumang marka dito. At panghuli, huwag punitin o sirain ang balota. Para naman sa mga opisyal na ihahalal, isang punong barangay at 7 kagawad o miyembro ng sangguniang barangay ang pwedeng iboto. At isang SK chairman at 7 miyembro din ng sangguniang kabataan para sa SK elections. Tandaan, huwag higitan ang bilang ng mga iboboto dahil maaaring mabaliwala ito. Pwedeng mag-undervote, huwag lang mag-overvote. Pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ang publiko na huwag magpapadala sa mga kandidato na ginagamit ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang babala ay kasunod ng mga natatanggap nilang report na may ilang BSKE candidates na ginagamit ang programa at iba pang proyekto ng gobyerno upang hikayatin ang kanilang nasasakupan na iboto sila. Sinabi ng DSWD na sila lamang ang maaaring magpasya kung sino ang mapapabilang sa 4Ps program. Tanging ang ahensya din ang may kakayanan na i-assess ang sino mang isasama sa nasabing programa. Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ngayong araw ng Commission on Elections, Department of Health at Philippine Red Cross. Samantala, lahat ng kandidato na mananalo sa Lunes ay maaari na rin agad na umupo sa pwesto kinabukasan pagkatapos ng eleksyon. Mula sa Pasay City, may report si Dante Amento live. Dante, para saan itong kasunduan sa pagitan ng COMELEC, DOH at Philippine Red Cross? Bernard, ito ay para kung sakaling magkakaroon ng health emergency o problema sa kalusugan yung ating mga kababayan na boboto sa araw ng eleksyon sa Lunes, October 30. May mga tent o mga nakastation ng mga tauhan ng Department of Health o DOH at ganyan ng Philippine Red Cross sa mga polling center. Kapag may mga botante na nakaramdam halimbawa ng problema sa kalusugan
ay agad na itong malapatan ng pangunang lunas ng DOH. Lalo pa yung mga kababayan natin, Bernard, na mga matatanda, yung may mga buntis at iba pa na may health problems. May mga ambulansya rin na naka-standby kung sakali naman kailangan na talagang isugod kaagad sa pagamutan ang ating mga kababayan na maaaring magkaroon ng problema. Nilinaw ng COMELEC at DOH, hindi naman required, Bernard, yung o kinakailangan na magsuot ng mask sa araw ng botohan. Pero kung marami namang tao at masama ang pakiramdam ng isang botante, ay maigi nang maging maingat at magsuot ng kanilang face mask. Ayon naman sa COMELEC, ang mga mananalong kandidato sa Lunes ay maaari na silang umupo, Bernard, agad-agad sa Martes o kinabukasan. Pero ang kailangan lamang dito, kailangan muna nilang magsumite itong tinatawag na Statement of Contribution and Expenditure o SOSE at makakuha ng certification ng COMELEC. Kapag walang SOSE, bagamat nanalo at nakapanumpa na, ay hindi pa rin papayagan ng COMELEC na uupo. Narito ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kung sila po ay mapoproklama ng October 30 ng gabi, después sa October 31, pwede na po sila mag-assume sapagkat sabi nga ng Korte Suprema, unang araw pa nga dapat ng January ng 2023. Susumite ng Statement of Contribution and Expenditure o SOSE ng ating mga kababayan na tumakbo nitong halalan ay tatagal lamang ng November 29, 2023. Yan ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Pasay City. Naglagay na ng malasakit help desk ang Philippine Coast Guard at Philippine Port Authority o PPA sa 9 na pangunahing pantalan sa 3 isla ng Masbate para sa mga pasaherong uuwi upang bumoto sa BSKE at magbabakasyon sa long holiday. Sa ngayon ay ipinatutupad na ang mahigpit na seguridad sa mga pantalan sa probinsya. Mula sa Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, nagsimula na bang dumagsa ang mga pasahero sa mga pantalan dyan at ano-anong assistance ba ang maaaring idulog dyan sa help desk? Yes, Ella, unti-unti na nagsisidating mga kababayan nating Masbateño dito sa mga pangunahing pantalan dito sa 3 isla Masbate upang bumoto sa Barangay Sangguniang Kabataan Election o BSK sa Lunes at ang kasunod dito ay ang long holiday. Sa Talang Philippine Coast Guard o PCG Masbate, umabot na sa mahigit 4,000 pasahero ang umalis at tumating nitong araw ng Miyerkules. 38 sasakyang pandagat ang bumiyahe sa mga karatig na lawigin ng Masbate, gaya ng PU Duran Port sa Albay, Pilar Port sa Sorsogon, maging sa Lucena at sa Cebu. Nag-umpisa na rin na maglagay ng malasakit help desk ang PCG sa 9 na pangunahing pantalan sa isla. Magbibigay gabay, anumang impormasyon at assistance o tulong ang PCG sa mga pasahero sa mga pantalan na mga ngailangan. Inaasama mahigpit na seguridad ang ipapatupad ng PCG ang maranasan ng mga biyahero sa mga pantalan. Sa mga traveler, sir, pumasa sila na lahat ng malasakit helpless within the province of Masbate, which is 9 yan, sir. Yung lahat ng substation namin, mayroon kaming 9 na malasakit helpless. May kunting protocol tayo dyan. Siyempre, una-una yung mga pagdadala, sir, ng deadly weapon, inano natin yan as far as Omnibus Election Code, gun ban ngayon, sir. So, yan ang mga una-una nating tinitingnan. Nag-dispatch na din ang PCG ng 3 team gamit ang 3 floating assets na magsasagawa ng maritime patrol sa mga karatig isla ng Sikaw at Purias. 2 hanggang 3 araw ang schedule ng gagawing maritime patrol ng PCG hanggang sa long holiday. Nahigpit din ang gagawing routinary inspection sa mga papalis na sasakyang pandagat upang matiyak ang seaworthiness upang maiwasan ang anumang disgrasya sa karagatan. Yung K9 personnel namin dito, mayroon kami dito K9 personnel na 5, sir. So, yung nagkakandak din sila ng random inspection yan dito sa within Masbate, sometimes dito sa city, sometimes sa Mobu. Minsan, sir, moving yan going to another port or something, Katayngan, para random kasi sila, sir, pag nag-inspect sila ng port.
Ela, makakatulong naman ng PPA Security, Maritime Police at Port Police sa pagbabantay at pag-inspeksyon ng mga bagahe at mga individual na papasok sa mga passenger terminal. Iniisa-isa at binubuksan naman ang PPA personnel ang mga bag ng mga pasaherong pumapasok sa passenger terminal, partikular dito sa Masbate City Port. May mga personal din ng mga shipping lines sa loob ng terminal para sa anumang katanungan sa oras ng biyahe ng mga sasakyang pandagat. Yan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng mga guro na aatras bago at sa mismong araw ng halalan sa Lunes. Kaya naman ang COMELEC Abra humiling na sa regional headquarters ng karagdagang pulis na isasailalim sa special training bilang electoral board. Mula sa Bangged, Abra, naroon ang ating correspondent na si Grace Flores live. Grace, gaano karaming pulis ang sumasailalim sa training para magsilbing special electoral boards dyan sa Abra? Bernard, magandang tanghali. Maliban nga 32 na nakareserba na Special Electoral Board na isinailalim sa training, ay dumating na rin kaninang umaga ang nasa 50 dagdag na pulis ang dumalo ngayong araw para sa special training for PNP Electoral Board. Alas 9 ng umaga nang dumating ang mga 50 mga pulis mula sa regional headquarters para sa special training ng PNP for Electoral Board. Sinimulan ngayong araw ang pagsasanay sa mga police personnel na magsisilbing Special Electoral Board sakaling maraming mga guro ang mag-back out o matras dahil sa political rivalry dito sa Abra Province. Ayon kay Provincial Election Supervisor ng Abra na si Attorney May Richel Belmes, may nakareserba ng 32 na mga PNP for Special Electoral Board, pero dahil sa dumadaming bilang ng mga guro na mag-withdraw bilang Board of Election Inspectors, magdadagdag pa sila ng additional na 50 pulis na isa sa ilalim sa training para may papalit sa mga BI. Dagdag pa ni Belmes, sakaling kukulangin pa ay may mga naka-standby na mga staff din ng COMELEC. Ituturo sa kanila kung ano ang usual na ginagawa ng isang guro sa presinto, kabilang na dito ang canvassing procedure, pagtanggap ng mga botante at iba pa. Alam natin PNP, AFP, yung role talaga nila is to provide security in voting centers. But pursuant to COMELEC Resolution 10924, they can be deputized as special electoral boards. Ibig sabihin, doon sila magsisilbi sa loob ng mga polling places. And then they will serve just like what teachers do. They will serve as chairperson. Sinabi pa ni Attorney Richel, sa buong lalawigan ng Abra, ang bayan ng Bangged, ang kabisera ng probinsya, ang may pinakamaraming bilang ng mga polis na magsisilbing special electoral boards dahil sa dami ng mga guro na umatras bago ang halalan. I guess so. This is enough. At kung sakali man na worst situation na wala, then we will deploy our election assistants, probably, or our election officers. Anyway, these people in the polling places, they are our deputies, our representatives. So kung wala na talagang makuha later on, then COMELEC will do it. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police at ng Commission on Elections Abra ang pangyayari kahapon sa bayan ng Bukay, kung saan may convoy ng mga sasakyan sa naturang lugar na mayroong body bag kung ano ang laman nito at kung sino ang mga tao na nasa likod nito. Bernard, problema din ni Attorney Belmes, walang specific na data ang mga nagsisend ng video kung kanino at saan, kaya nahirapan silang mag-imbestiga dahil takot ang mga residente na magsalita. Yan muna ang balita mula dito sa Bangged, Abra. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Grace Flores, live mula sa Bangged, Abra. Ipatutupad na simula bukas sa probinsya ng Negros Oriental ang curfew hours bilang bahagi ng seguridad para sa idaraos na barangay at SK elections. Dahil dito, kinakailangan na matapos ng maaga ang pangangampanya ng mga kandidato bukas sa Negros Oriental. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live.
Lalaine, pabor rin ba ang mga residente dyan sa ipatutupad na curfew? Ella, batay sa mga nakapanayam natin ng mga residente mismo dito sa Negros Oriental ay pabor sila sa ipatutupad na 2 araw na curfew sa buong probinsya ng Negros Oriental dahil ayon nga sa kanila, ito ay para din sa kanilang seguridad at kaligtasan lalo na sa darating na eleksyon sa Lunes. Epektibo na bukas ang province-wide curfew sa buong probinsya ng Negros Oriental na ipinatupad ng Special Task Force Negros Oriental. Ito ay upang maiwasan ang karahasan, pananakot sa mga botante at guro o vote buying bago ang halalan. Sa ilalim ng province-wide curfew, bawal munang lumabas ng bahay o tirahan ang mga residente pagpatak ng alas 10 ng gabi sa Sabado, October 28 hanggang alas 4 ng madaling araw ng Linggo, October 29. Ang mga mahuhuling lalabag sa oras ng curfew ay dadalhin sa holding area. Pakakawalan lamang sila pagpatak ng alas 5 ng umaga. Exempted naman dito sa curfew ang mga nagtatrabaho sa gabi tulad ng call center agent, health workers, delivery truck, media at mga may emergency cases o kailangan dalhin sa ospital. Kailangan lamang na mayroon silang proof of employment o ID kapag dadaan sa checkpoint. Ayon sa COMELEC, dahil umiiral na ang curfew pagpatak ng alas 10 ng gabi, bawal na rin ang pangangampanya kaya imbes na alas 12 ng gabi ay mapapaaga ang pagtatapos ng campaign period dito. Ang mga mahuhuling nangangampanya, akto ng vote buying, umay dalang baril at patali may sasabahan agad ng kaso at hindi na papayagan pang makaboto. Maraming pulis at sundalong ipapakalat bukas kaya binabalaan ng mga otoridad o nagbabala ang mga otoridad sa mga nagbabalak ng masasamang loob. Samantala kanina nagsagawa rin ng Oplan Baklas ang Commission on Elections dito sa Dumaguete City. Tinanggal ang mga tarpaulin na nakapaskil sa poste ng kuryente, traffic signs at mga puno. Samantala bukas ng umaga ay i-deploy na ang ballot boxes at ilang mga election paraphernalia sa mahigit 100 areas dito sa Negros Oriental. Ito yung mga lugar na malalayo at kailangan lakarin at meron namang iba na mayroong presensya o posibleng pananabotahe nitong mga rebuilding grupo. At sa ngayon nga, Ella, ay umaabot na sa 12 ang nahuli ng PNP at AFP na baril sa COMELEC checkpoint. And muna ating balita mula rito sa Negros Oriental. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Pumalo na sa mahigit 600 mga kandidato sa Bicol ang nag-withdraw na ng kanilang kandidatura sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sa Lunes. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano ang dahilan ng ilang ng mga kandidato? Bakit nila inatras yung kanilang kandidatura? Yes, Bernard, ayon sa Commission on Election, ilan sa mga posibleng dahilan ng pag-atras nitong ilang mga kandidato na ito ay yung kanilang problema sa kalusugan. Ayon sa COMELEC din, Bernard, posibleng ang pressure mula sa kanilang pamilya ang dahilan din ng pag-atras sa kanilang kandidatura nitong mga kakandidato sa darating na barangay at sangguniang kabataan election. Ayon pa sa COMELEC, Bernard, umatras ang ilang kandidato dahil sa impluwensya na rin ng kanilang kalaban sa kandidatura sa ilang mga lugar dito sa Bicol, lalo na doon sa mga lugar na may mataas na banta ng political rivalry. Ilan lamang ito, Bernard, sa posibleng mga dahilan kaya umabot na sa mahigit na 653 na kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election ang nag-withdraw na ng kanilang kandidatura. Ayon sa COMELEC Region 5, pinakamarami sa mga nag-withdraw na kandidato ay mula sa probinsya ng Camarines Sur kung saan umabot ito sa 154. Pinakamarami dito ay kandidato mula sa sangguniang kabataan. Sumunod dito sa probinsya ng Albay na may 149 na kandidato habang sa Masbate naman ay mayroong 111 na kandidato kung saan pinakamarami sa mga umatras ay tumatakbo sa pagkabarangay captain. Ayon pa sa COMELEC, ilan pa sa mga probinsya na may mga naitalang nag-withdraw ng kanilang kandidatura ay sa probinsya ng Masbate, probinsya ng Sorsogon, Catanduanes at Camarines Norte.
Bernard, sa tala ng Commission on Election, aabot sa 120,219 ang kumakandidato dito sa Bicol ngayong darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. 69,105 dito ay tumatakbo sa pagkakapitan at kagawad ng isang barangay, habang 51,140 naman ay kumakandidato sa Sangguniang Kabataan. At yan muna ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Bernard. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live mula sa Daet, Camarines Norte. Ipinadala na sa bawat munisipyo at barangay sa probinsya ng Palawan ang mahigit 1,000 mga pulis na magbibigay seguridad sa darating na BSKE. Tiwala naman ng mga otoridad na magiging payapa ang darating na eleksyon. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, ang detalye hatid ni Andy Pagayona, live. Andy, dyan ba sa Palawan ay mayroong mga lugar na itinuturing na hotspot ngayong BSKE? Ella, magandang tanghali. Sa ngayon ay payapa naman ang Palawan at walang hotspot na binabantayan ng mga otoridad dito sa probinsya. Sinimula na mula kahapon ang pagpapadala ng mga tauhan ng mga pulis, Armed Forces of the Philippines, tauhan ng Philippine Coast Guard at iba pang law enforcement sa mga munisipyo ng Lalawigan at mga barangay upang magbantay sa darating na barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa Lunes, October 30. Ayon niya sa Provincial PNP, sisiguruhin nilang magiging mapayapa ang darating na BSKE kaya't agad na silang nagpadala ng kanilang mga tauhan. Sa Provincial Police Office, umabot sa 1,333 ang kanilang ipinadala sa mga munisipyo. Ito ay kinabibilangan ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga tauhan ng Marines. Sa City Police Office naman, ay umabot sa 956 ang nakakalat para magbantay. Ito ay ang mga tauhan ng City Police, Philippine Coast Guard at mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. 763 na mga pulis, 48 naman sa Philippine Coast Guard at 145 naman mula sa Armed Forces of the Philippines. Iba't ibang kagamitan din nila ang inihanda ng mga otoridad para masigurong magiging payapa ang araw ng eleksyon dito nga sa lalawigan ng Palawan. Yan mo ng ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Nananatiling at large o hindi pa rin nahuhuli ang suspect sa mass shooting sa Lewiston, Maine, USA, kung saan 18 tao ang nasawi. Inilarawan ng pulisya na armado at mapanganib ang suspect na si Robert Card, 40 taong gulang. Kabilang sa mga biktima ang isang lolo at isang restaurant worker na nanaiulat na nagtangkang habulin ang attacker. Tumanggi naman si Maine Senator Susan Collins na magkomento hinggil sa isinasagawang paghahanap sa suspect. 4 na tao na nasawi sa pinakamatinding bushfire season sa Australia mula na mangyari ang tinaguriang Black Summer sa bansa. Mahigit sa 100 sunog ang nananalasa sa iba't ibang bahagi ng Australia. Naitala ang casualties sa Queensland at New South Wales. Sa mga nakalipas na buwan, nagbabala na ang mga otoridad sa matinding panganib bunsod ng bushfire season. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Juan Kapitulo 4, versikulo 34 na nagsasabi, Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!